Dito tayo ngayon sa Central Luzon Link Expressway. At syempre ito yung starting point natin lagi, no? Pag pupunta tayo ng eastern part. Ganda ng tanawin dito. Ito yung 1.2 kilometers na tulay nga pala dito sa may Central Luzon Link Expressway. So ngayon ay pupunta tayo ng DRT. So kung maalala nyo, nag-post ako sa Facebook ng lumang video. Actually lumang video yun. It was taken 2 years ago. At ngayon ay sisilipin ulit natin yung ginagawang kalsada doon. Kasi last time or early this year, pumunta ako ng Dingalan, Aurora. Sinilip natin yung estado naman yung sa side doon ng DRT to Dingalan Road. Pero maiksi pa yung nagagawa nila doon. Siguro 1 kilometro lang yung nagagawa nila. So ngayon naman, babalikan natin tong bandang Bulacan naman dito sa may DRT. Titignan natin kung ano naman ang estado dyan yun. Time check natin ito, 8:30 ng umaga. Nag-upgrade tayo ng black dito sa Rusa. Imbes na bumilis, bumagal. Yung low end power niya ramdam ko, yung arangkada ramdam ko, pero yung top end or yung top speed wala, hindi ko nakikita. Mas mabagal pa siya kumpara doon sa may stock ng Rusi kay RY200. Semi-dome yung piston niya. Umabot yun ng 121 dati. Tapos habang tumatagal, bumababa, naging 116, 104 kanina. Talagang bagal. Hindi pwedeng pan-touring. Siguro kailangan lang natin palitan dito pa yung piston. Tutularan natin yung design ng piston ng stock na semi-dome para may konting or para taasan natin ng konti yung compression nya. Anyway, pwede na rin. Dito tayo sa San Leonardo. Kailangan ko lang i-bleed yung brake sa likod kasi na-drain. Oo, ano nangyari dito, pero na-drain siya. Kalimutan ko yatang higpitan kagabi. Makulimlim. Grabe naman kumulimlim to. Kahapon may araw pa to eh. At saka napakahirap maligo dahil sa amihan na to. Tamang ligong uwak lang muna tayo. Ligong ibon. At saka walang masyadong truck ngayon dito Dito nagkakaroon ng choke point sa Maharlika Highway kasi ito yung mga gitna ng bayan eh. Halo-halo kasi tricycle, jeep at kung ano-ano pa. Tapos yung mga truck pa. So pinaka the best talaga merong bypass road to na alternate route para sa mga trucks tsaka yung mga ayaw dumaan dito. Yun lang. Ito na yung sinasabi ko, traffic. Makakos na naman ba ito ng sira o truck o ano nangyari? Ang haba pa naman na ito. Pag nagka-traffic dito guys, mula Gapan yan hanggang San Miguel, ganyan. May na-experience ako dati kasi tumira rin ako dito. CRF 150L. Yeah, medyo manipis ang kahan na ito. Sige kuya, tirahin mo. Oh, out balance na. Sige kuya, tirahin mo. Babain mo. Grabe, haba na yan to. Hindi nga tayo na traffic sa may sentro ng Gapan. Dito naman sa may skirt na.
disgrasya. Yun. Sira ang warak ang bump. San Miguel, Bulacan na tayo. Bong Sabon. Napakadami nagbebenta dito ng ganyan. Mga sabong, ayan o, retail na mga dishwashing liquid. Actually marami rin nabibili sa Shopee niyan eh, yung ikaw mismo maghahalo. Mura nga lang yun. Sipin mo 16 liters, meron ka ng panghugas. Magkano lang yun, wala pang 200. Doon ako bumibili, hindi na ako bumibili ng branded na mga ganyan eh. 66, oy, mas mura dito ng konti. Meron pang 66 dito mga brother. Bandang San Miguel, clean fuel, mura sa kanila. I mean, at least yun yung pinaka-affordable sa lahat ng mga nakita kong mga gasolinahan. Okay guys, dito na tayo sa Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan. Grabe, natanggal. Delikado to. Ito na lang higpitan natin, alalay na lang sa trail. Hindi naman tayo mag-trail ng hard ngayon. Ayan o, tanggal. Hindi na higpitan yan nung nakaraan, kaya natanggal yan. Tignan ko dito kung nandito yung stock na clamp niya dito, para yun na lang ilagay ko. Lagi ko namang dala-dala yun, pero dalawa kasing bag na gamit-gamit ko. Baka na sa isang bag hindi ito yan. Ito kasi pang short ride yung isang malaki, pang long ride yun. Baka nandun yung clamp na ito, yung stock. Ito kasi riser na lang tong ginagamit ko dyan. Okay guys, dito na tayo papasok pa pakaliwa. Sitio Brown ang pasukan natin. Kuya, saan pupunta yung daan na yung papunta sa ano? Tok-tok. Dead end lang yan? Paputol lang din? Tapos yung pataas naman doon, parang masarap i-explore to mga brother parang. Pero dito sa baba na to mayroong pasyalan dyan. May pasyalan dyan. Ito yung magandang part mga brother, kasi tanaw na natin both sides yan, dito tsaka dito sa kaliwa. Ang ganda oh. Part ng Sierra Madre. Nakaka-relax. Nice. Nice. Parang gusto kong puntahan yun eh, yung pinakadulo niyan ano. Parang may piggery o kaya siguro manukan yung sa taas nun. Ayan. Ganda, ganda ng view. Presko, sobrang presko mga brother. Naku, curious tuloy ako, hanggang saan kaya yung asfalto na to, no? Napaka solid, napakaganda na dito. Panalo to eh. Hindi ko lang sigurado kung DRT na nga ba to o part pa rin to ng San Miguel. Babantay ba dito? Alam ko nandito si kuya eh. Ito yung ginawang pasukan papunta doon sa ginagawang kalsada. Ay, iniba nila yung kalsada. Dito pinakyat. Dati kasi dito yung kalsada niya. Pero parang gumawa sila ng bago doon. So binago nila yung ruta, hindi na dito. Doon na sa taas. Paikutan natin mga brother kasi dito alanganin na. Putol na pala dyan. So yun yung tamang kalsada ngayon dyan sa kabila. Diyan tayo nang galing, sa baba lang na dyan. Hindi kasi natin pwede sundan yung ilog.
kasi marami nakaharang na putik. Drainage ang ginagawa nila dito. Wow! Pagtagulan talaga pahirapan na gawin to. Kasi kita nyo yung mga lupa-lupa dyan sa gilid-gilid na yan, maanod pa yan, magkakaroon pa ng landslide at kung ano-ano. So panibagong trabaho na naman yung pag ano. Oh, ito na, nagbago nga yung ruta dito. Dati itong kalsada na to, yung susundan mo papunta dun sa may kabilang side ng ilog, pero may ginawa sila dito. Well, syempre, ito susundan natin, mas madali. Ako, hindi natin pwedeng persahin tong manibela. Walang lock. Saan na tayo? Or kailangan talaga natin sundan yung kalsada sa taas? Wala, dead end na to. Oh, dead end na nga. Ayoko naman gumawa ng kalsada dyan, baka may rats. Mas-shoot tayo sa rats, di natin mabuhat yung motor na to. Ito na yung main road. Balik tayo dito. Papakyat tayo dyan, silipin natin yung ibang parts ng kalsada. Ito yung bandang kanan, yung nakikita natin sa drone shot kanina na sementado. Ito nga yun. Yan, kalahati pa lang yung nagagawa. Yun, kumonekta rin tayo dito sa may bypass. Yan. Eto guys, naabot to ng drone shot kanina, tong part na to. Doon naman tayo galing sa baba. Pero mahirap yun, nandun kasi may ilog na yan eh. Yung ilog kanina, sa taas lang ng ilog yung dadaanan dapat natin yan kung susundan natin to. Kaso baka mabalahaw tayo, mahirap na. Ang lapad din, pansinin yung kalsada niya. Kung tatansyahin ko to, 4 lanes to eh, banda rito. Pero siguro mga 2 lanes lang muna gagawin dyan. Kasi banda rito sa unahan lang, mayroong pabulusok dyan, papunta sa isang sapa o dalawang sapa. So sa malamang yung dalawa na yun, tutulayan yan. Buti nga dry yung lupa ngayon dito. Yun ang pabulusok.
Hindi natin masusundan to guys ha. Pababa na yan hanggang sa ilan ang dadaanan netong sapa, 2. Paliparan na lang natin ng drone kasi nga hindi natin mabababa yan. Kasi pagka medyo pagyewang-gewang na ganun, mapupuwersa itong manibela. Baka may matanggal tong isa pang clamp na to, mas malaking problema. Mas malaking problema, hindi na tayo makakauwi niyan. So paliparan ko na lang mula dito. Tignan natin. Although 2 years ago kasi nababa ko to nasundan ko yan hanggang dun sa may maraming puno ng nyug. Yan, may plantation doon ng nyug. Mahirap yan yung pangalawang sapa kasi matarik yun pag ganyan Maiksi lang siya siguro mga 6 meters lang pero napakatarik pag ganyan siya Nairaos naman nung time na yun. Nakita nyo naman sa video kung napanood nyo yung video ko dito 2 years ago. Meron din doon sa taas. Sablay inagahan ko pa naman magbiyahe. Pansin ko wala palang clamp. Ay no ba yan. So yan, paliparan ko lang muna ng drone. Tapos tignan natin kung ano pwede natin gawin. Umaalog talaga, nakakainis. Mahal-mahal pa naman ng gasolina ngayon. Ibig sabihin kung babalik ako dito, another gastos. Di ba? Uy, merong agila. Ayun. Hindi, uwak pala, uwak. Pero ang ginawa lang naman nila dito, iplinat na nila ng konti yung kalsada, hindi katulad dati. Tapos pinalapad ng konti. Kung ikukumpara ko to, 2 years ago na pumunta ako dito. Yung end nung nalilinisan nila, pareho lang din 2 years ago. Tapos ang inuna nilang ayusin dito, yung mga barangay roads, papunta sa mga sitio-sitio dito. At saka yung mga kalsada na kukonekta dito sa bypass road. Kung mapapansin nyo yung dinaanan natin kanina sinisemento, kukonekta yon, barangay road yun na kukonekta dito sa bypass road. Yun lang muna yung ginagawa nila sa ngayon. Pero itong bypass road mismo, putol lang din kung saan ko nakita 2 years ago. Pinalapad lang or nilinisan lang. Yun lang yung improvement na nakita ko so far. Based sa drone shot natin, hanggang dyan lang din yung putol na ginagawang part ng bypass road banda dito sa DRT Bulacan. Hindi ko lang sigurado sa may bandang General Tino kasi susunod dito General Tino na kung gaano nang nagagawa nila. Pero so far sa DRT Bulacan, hanggang dyan lang po, mga about kulang-kulang 1 kilometro mula dito yung putol ng kalsada. Kasi nakita pa ng drone shot So wala naman akong masyadong update dito sa kalsadang to. Bukod dun sa pagpapatag nila, paglilinis, pagpapalapad nila dito. At saka sa pinakabungod naman, yun yung ginagawa nila ng bakod at saka drainage. Anyway guys, dahil makulit ako at parang nabibitin ako kahit medyo sablay itong manibela natin, maangrog. Subukan natin babayin yan at tatagusin natin yung kabilang side, yung pinakadulo ng lilinisan nilang part ng bypass road. Subukan natin. Alalay na lang. Sana madali lang kasi alam ko yung ibang parts yan medyo sablay. Ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin boy. Oh. Kamusta naman dito pagbaba? Flat na nga. Okidoki. I think we're good down here. Yeah. Matarik din. Ayun. Sana hindi malubog. Ayun, hindi naman. Dito yung matarik dati. Ay, matarik pa rin hanggang ngayon. Ang mahirap kasi dito, hindi ka makakabuelo dahil yung sapa na yun, malalaking bato. Oh, loose
Loose siya, hindi ko mabubiluan to lalo. Pag bubiluin natin dito, wala, madudulas-dulas din. Baka may, pag natumba tayo kasi kakalang yung manibela, baka dun mababasag yung nag-iisa na lang na nakahold dun sa manibela natin. Ito, loose din. Nabitak-bitak to dahil dinaanan ng gulong ng backhoe. Yung bakal. Well, dyan na lang naman din. Pwede naman dito eh. Magsisimula tayo dyan. Tapos nadaanan natin to. Bad trip naman kasi tong manibela na to. Kulang sa paghahanda. Anyway guys, paikutan na lang natin. Ikutan ko na lang to. Hindi na natin pupuntahan to. Baka kasi madulas tayo dyan. Ikutan ko siya. Dadaan tayo sa main road ulit. Actually matarik din to, binabaan natin na to. Pero I think mas manageable to kumpara dun. Ito mas matigas kasi. Panis. Kahit sumasayo yung gulong, panis yan. O, segunda. May konting buwelo. Segunda. Yeah, man. Wala siyang top speed. Yan, ito na yung main road. Oh, sementado na rin pala dito. Nice. Nice. Ay, putol lang pala. Putol pala eh. Dapat yun na ito, 4 lanes yata. So far 2 lanes pa lang yung nagagawa. Hindi pa yata to yung sitio Kambubuyugan ah. Ayan guys, ito na yung dulo. Ito yung naabot ng drone kanina. Yun. So bali umikot lang tayo. Diyan lang actually yan. Siguro mga about 300 meters mula dito. Kung saan yung medyo matarik na hindi natin tinuloy. Diyan lang yun. Umikot lang tayo. So ito na yung pinakadulo bale. Ayan. So same lang. Same lang na lugar kung saan yung nagtatapos. Yung nakita ko nung 2 years ago. Ang ginagawa lang nila ngayon pinapalapad. Malapad na to actually kasi nung time na yun. Nung dinaanan ko. Ito lang yung daan. Ito lang yun. Yeah. Grabe. Alog na alog oh. So ang binabala kong gawin natin para hindi tayo bumalik kung saan tayo nang galing kanina or saan tayo pumasok. Mag-exit tayo ngayon dito sa Minalungaw. Parte dito naman yung Minalungaw, diyan tayo bababa.
Yeah. Ito guys, barangay road din naman to. Pero hindi pa sementado. Yung gear sensor ko nasira. Ayan o, nakastock na lang siya sa neutral. Gear sensor, madali lang naman ayusin yun. Sira-sira na rin pala to. Ito ba yun? Parang hindi naman ganda to nun ah. Nasira to malamang nung bumagyo. Sa dinami-daming bagyo ba naman ang dumaan, ewan ko na lang. Actually itong kalsada na to, pinatag na nila to eh. Maganda na to dati. Kaso nga lang dahil sa mga bagyo, wala ulit, nahukayan ulit ng nadaanan ng tubig. Baka ganun ang experience natin na papunta ng Minalungaw. Mas madugo yun. Oops, mali. Sakto lang. Ang lalim ng rat sa gitna oh. Yun yung nadaanan ng tubig. Hindi kasi nila sinemento agad to, kaya wala rin, nahukayan lang din. Ito na yung ilog. Wala na rin palang tubig to. Dried out. Oops. Ganda rin to kasi may mga ano, may puno ng balete yata yan. Tapos sa ilalim niya yung naglalabat, liliguan. Ang ganda rin, malilim. Yeah. Oops. Meron ulit sapat dito sa baba nito eh. Matigas-tigas pa yung ito yung matigas, pero pag nabasa to sobrang dulas niyan. Wala, nahukayan ulit. Parang marami nag-slide dito. Bakas na bakas yung slide ng gulong. Matarik to. Matigas to, pero pag nabasa to, ito yung madalas. Yung hindi mo halata yung ano niya, yung putik niya sa ibabaw. Pero pag dinaanan mo na, naku po, yun na yung tipong chat-chat-cha ka na. Natulayan na pala to yo. Dati walang tulayan eh. Nasemento na rin to. Okay. Binitin pa talaga eh no. Hindi ko na alam kung anong sitio to, pero dito tayo kakanan. Punta ng Minalungaw. Imagine ko na yung bababaan natin dyan, tsaka yung aakyatin na matarik. Halatang bagong gawa lang tong kalsada nila. Malamang nung bumagyo to, malalalim yung ruts. Kaya ngayon lang nila ginagawa na summer. Kasi wala nang ulan ngayon. Come June, ako, kaya na naman, mahuhukay na naman to. Yan, diretso tayo dito. Macharik. Pero I think manageable. Manageable to. Susundan lang natin tong tire path kung nagawa na ng unang dumaan dito. Yan, sliding na yung likod ko, nag-slide na lang. Walang preno sa harap to mga brother Engine brake at saka rear brake lang to. Ayun, swabe lang.
Easy lang, easy. Bagong clutch lining. Bagong ayos lang yung kalsada dito mga brother. Yan, kung gusto nyo magminalungaw pag manggagaling kayo dito sa dinaanan natin, pwede naman. Pagka scooter, kaya rin naman ang scooter to. Mas mabagal nga lang ng konti kumpara pag naka-enduro ka. Kasi syempre kapag scooter, mas pipiliin mo yung dadaanan mo doon kumpara sa enduro. Naalala ko na to. Hindi ko makakalimutan tong lugar na to. Dito ako natumba nun. Nung tag-ulan, pumunta ako dito nun. Dito ako nag-slide. Yan, naalala ko na to. Pero ngayon, dry na. I mean, panis na to. Gaya na sabi ko, kahit scooter, pwede dito. Yeah. Woo! Finally! Easy peasy. Ayan, main road to pero rough road pa rin to hanggang sa Minalungaw. Ayan, let's go! Ayan. Papakanan dito, papunta ng Minalungaw. Ilang metro na lang naman yan. Diyan lang sa baba. Siguro mga about 500 meters mula dito. Minalungaw National Park na yan. Dito naman, papunta ng Gapan, Nueva Ecija. Ganda ng kalsada na to. Kumpleto na pala eh. Kumpleto na. Heck yeah. Walang gumagawa dito. Ayan guys, uy, may mga solar farm na pala dito eh. Tapos yung bundok Arayat, ganda ng view. Pagdating ng summer yan, parang savanna style na yan. Grassland. Hey guys, pagkatapos ng maraming basag-basag na sementadong kalsada, and finally, Maharlika Highway na to. Parto ng Gapan City, Nueva Ecija. Dito na tayo lumabas. Sana hindi traffic ngayon. Dito tayo sa expressway na, dire-diretso na yan hanggang Tarlac City. Let's go. Maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. Mike Solo Riding Adventure signing out.